tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Pause. Isang basic rule sa grammar is about the use of punctuation marks, periods, and commas. At sabi, stop at periods and pause at commas. Yung comma, yung kudlit, pagka nakikita natin nakasulat yon, medyo titigil ka. Babagal lang yung pagbasa o kaya ay hihinto ka sandali. A comma is a mark of punctuation that indicates a division in a sentence. Maybe when there is it's usually accompanied by a slight pause. At anong kinalaman yan sa ating pag-aaral ngayon na pinamagatan nating pause? Tumigil ng bahagya, slow down, or have a very temporary stop. Lord, we ask you to be with us today. Thank you for this day. Thank you for the blessings. Thank you for keeping us safe and our loved ones as well. Salamat po sa pag-iingat nyo, pagtulong sa amin, pagbibigay ng mga kailangan namin. At ngayon, nagpapaturo po kami sa inyo. We want to learn from you, O God. We like to be able to live life the way you want it lived. So be our teacher. Teach us greater truths. Hold us by the hand. Lead us. Father, we seek you, asking you to heal our physical, emotional, and spiritual diseases. And more than that, we ask you to help us to transform from a glorious level to another so we can be more and more like your Son, Jesus. So be our speaker, Father. Kayo po ang mangusap, simpleng mga katuroan na maipapamuhay namin agad. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Amen. Mark 6:31, then because so many people were coming and going, they did not even have a chance to eat. He said to them, come with me by yourselves to a quiet place and get some rest. Isang incident po ito na ang Panginoon at ang kanyang mga disciples ay napakaraming pinaglilingkurang mga tao, pinapagaling, tinuturuan, pinapalayasan ng masasamang espiritu, pinapayuhan, tinatanggap, tinuturuan ng kapatawaran, minamahal. Pero sobrang dami nila, hindi na makapagpahinga yung mga disciples. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, umalis muna tayo dito, pumunta tayo at humiwalay, bumukod sa isang tahimik na lugar para kayo makakain man lang at makapagpahinga. Here is one pause to rest. And as we can see, even though the ministry was very important, the rest, the pause that is needed by His disciples was very, very important to Jesus. So rest is a division between work and or fatigue. Between work and fatigue, you can have a division, you can rest. Kaya kung meron ka mga series of words in a sentence, you can pause dahil may comma. Kaya yung comma, yung pause, pareho nang na-accomplish sa ating buhay. It's a neutral area between two extremes. Ano ang spiritual significance ng pause o rest? When faced by conflicted between two extremes, pause. Nalilito kayo kung sino kakampihan nyo, asawa o nanay. Pause. Extreme yan eh. Magre-resign ka ba sa trabaho o patuloy mong tatanggapin yung new responsibility? You don't know what to do? You pause. Papautangin mo ba o hindi mo papautangin tong tao? You are not very sure about what is best to do? You pause. Kailangan ng tao marunong mag-pause. Lalo meron kang dapat paghiwalayin. Paghiwalayin ng tama sa mali. Paghiwalayin yung good from better or better from best. You pause because you don't know what to do.
At maraming pagkakamali tayong pwedeng magawa. Marami tayong pwedeng damage na pwedeng pasukin pag hindi tayo marunong mag-pause. Yung arya ng arya, sige ng sige. O kaya, frozen, paralyzed, walang ginagawa. Lumalala ang isang sakit. Ano bang gagawin mo? Magpapagamot o hindi magpapagamot? Tapos wala kang ginagawa. So actually, pinapalala mo ang iyong sakit. Merong isang masamang ginagawa ang empleyado o ang isang anak. Wala kang ginagawa. So lumalala lalo yun, napapasama ang kalagayan. So, to do the extreme, sumigi o tumigil, dapat meron ka sa gitna, pause, para ka makapag-isip-isip. Sa 1 Kings 19, 3-8, we see a very classic example of a pause. Elijah was afraid and ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there, while he himself went a day's journey into the wilderness. He came to a broom bush, sat down under it, and prayed that he might die. I have had enough, Lord, he said. Take my life. I am no better than my ancestors. Itong si Elijah, tinakot ni Queen Jezebel, lagot ka sa akin, papatayin kita, hahanapin kita at pagdudurug-durugin kita. Kasi maraming galit sa kanya ang queen, who was a very evil woman. So nagtago itong si Elijah, lumayo siya doon sa capital, nagpunta siya sa ilang, at iniwan niya ang kanyang katulong, at pumasok pa siya doon sa gubat, at sa ilalim ng isang puno ay naupo siya, at ang dalangin niya sa Diyos, kunin na siya. Gusto na niyang mamatay. Sabi niya, pagod na po ako. Punong-puno na ako, ayoko na. Total, hindi rin naman ako mas mabuti kaysa sa mga nauna sa akin ng mga kamag-anak ko o mga saling lahi. Sabi niya, I want to die. And you know, to want to die, unless you're suffering from a very, very, very terrible pain, is the most unnatural thing for any person to happen, because we were created with life, we were created to live. The natural tendency of people is to want to continue living. Pero ito, dahil sa sobrang niyang pagod, dumilim na ang kanyang isip, sobra nang napalaki niya yung kanyang problema, mas malaki pa sa dahilan para patuloy na mabuhay at gusto na niyang mamatay. That's one extreme. The other extreme is to continue fighting this evil queen. So, he needed a pause in between. Because of fatigue, Elijah wanted a period. Dapat comma, hindi period. Pero sobra siyang pagod gusto niya, mamatay na. So, ang choice, fatigue or death. At mas pinipili pa niya, matay. Tama ba yun? At matinubang desisyon yun. Verse 5 and so on. Then he lay down under the bush and fell asleep. All at once, an angel touched him and said, "Get up and eat." He looked around, and there by his head was some bread baked over hot coals and a jar of water. He ate and drank, and then lay down again. The angel of the Lord came back a second time and touched him and said, "Get up and eat, for the journey is too much for you." So he got up and ate and drank. Strengthened by that food, he traveled 40 days and 40 nights until he reached Horeb, the mountain of God. Sa kanyang kapaguran at sa kanyang pagkakaupo doon sa ilalim ng puno, sa lilim ng puno, nakatulog siya at ginising siya ng anghel. Ang kanyang nakagisnan ay mainit na tinapay at palayok ng tubig. Kinain niya si tinapay, ininom niya si tubig at natulog uli. At pagkatapos ginising na naman siya ng anghel, ang haba siguro ng tulog, na-digest na yung lahat ng pagkain niya, sabi, kumain ka muna. Masyadong mahirap ang mga pinagagagawa mo nito mga huling araw, so kumain ka at matulog ka uli. So matapos siyang kumain, uminom, natulog uli. Pagkagising, naglakbay pa siya ng pagkalayo-layo hanggang nakarating siya sa Horeb na tinatawag na Mountain of God, which of course symbolically means, well, he arrived again in the presence of the Lord. Tuloy na naman ang buhay, tuloy na naman ang ministry. Pero kani-kanya na lang gusto niyang mamatay. Gutom lang pala. Alam niyo, ang taong nagugutom, hindi dapat gumagawa ng mga decisions dahil madilim ang utak.
kulang sa nutrition. At sabi nila, kung ayaw mong lumaki ang gastos, huwag kang pupunta sa supermarket ng gutom kasi gusto mong bilhin lahat. May effect sa'yo yung gutom. Pero pag busog ka, konti lang ang binibili mo. Pero pag gutom ka, gusto mong iuwi lahat kasi gutom ka nga. Ang kasaysayan nitong si Elijah, prophet pa naman, gustong mamatay. Kinalimutan na niya yung gift ng God na buhay, kinalimutan niya pati ministry niya. Gutom lang pala at saka sobrang pagod. So what did he need? He needed a pause. Extreme physical and emotional conditions could cloud reason. Kaya mahalaga mga kapatid, may application to agad. Never make a decision under extreme conditions. Halimbawa, sobra kayong takot. It's not a good time to make a decision. Sobra kayong malungkot. Again, clouded ang reason, maaring mali ang gawing decision. Sobra rin kayong masaya. May ang laking inuutang sa inyo, pero ang saya sa inyo, pautang ka agad. Mamaya, nung lumungkot-lungkot ka, naalala mo, napalaki yata yung pinautang ko. No? Kasi walang balance pag extreme ang emotion. When you're too excited, don't make a decision. Kaya yung mga kuminsan in love na mga magdobyo, sabi, gusto na namin magpakasal, sa in love kami, hindi hingi ng payo, ano pong dapat namin gawin? Sabi, well, test yourselves. Lagi ba kayo magkasama? Opo. So, tuwang-tuwa kami magkasama. Meron na ba kayong test of absence? Ano po yun? Huwag muna kayo magkita ng 3 buwan, 4 na buwan, kung ano man yun. Tingnan nyo how you will survive. Kasi meron kayong test of presence, pasado. Yung test of absence, kaya nyo ba magmahalan? Alam niyan mo kumisan, nearest is dearest. Pagka pala, mahal ka lang pala kasi lagi ka nandyan. Pero kung wala ka na at may ibang nandyan, iba na yung mahal. Magpapakasal ka agad, dapat may test of absence. Dapat may pause. At ganun din, when very tired, pause to recover strength. Pause to recover your wits. Kailangan ng tao matauhan. Kaya sa mga kwentong ito na nakita natin, mahalaga yung pause. Hindi total stop, hindi total go, yung gitna. At sa buhay natin, dapat alam natin kung kailan mag-pause. Meron kang nagustuhang isang business proposal. Gustong-gusto mo na. Gusto mo nang pumirma ng contract. Pause. Mag-isip ka ng konti. Hanggang bukas man lang. Baka iba lang ang body chemistry mo. Hindi ka pa nakapag-isip. Baka nabulag ka ng isang advantage. At hindi mo na nasilaw ka sa isang advantage. Nabulag ka na, hindi mo na nakita yung ibang disadvantages. You need to pause. Bago ka mag-commit, bago ka mag-make ng vow. Sabi ni Solomon, it's better not to make a vow than not fulfill it later on. Pag-isipan mong mabuti. When confused, when unsure, pause. Pause to think, to meditate. Psalm 23, 1-3. The Lord is my shepherd. I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. Bakit siya nire-refresh? Kasi siya ay nagpo-pause. Nananahimik sandali. Between busyness and total nothingness, meron siyang pause. Beside still waters, nakakapag-isip-isip, nakakapagbulay-bulay. Importante. Kaya ang mga nandadaya, minamadali ka at bubulagin ka ng isang advantage. Halimbawa, pag nag-sign up ka dito sa credit card na ito ngayon, meron kang libreng pakpak ng manok sa isang restaurant sa Bohol. Nasakim ka naman, nabulag ka ng pakpak ng manok, sign up ka na. Hindi mo alam na ang laki pala nung fee noon o whatever. Laging may pambulag. Kaya pag tayo nai-interest, nakakagusto sa isang bagay, you need to pause. Para balikan ka ng ulirat, balikan ka ng katalinuhan, at bumalik yung liwanag ng isip. So pause to seek God's will and guidance.
Ang Panginoon walang minamadali. Konting-konti lang sa Bible yung minadali. Halimbawa, sila Lot, dahil gugunawin yung syudad ng Sodom, minamadali silang umalis. Natural kasi may oras eh. Pero otherwise, the Lord likes you to take your time. Not too slow, not a period, a pause. Psalm 37:23, if you do what the Lord wants, He will make certain each step you take is sure. But how will you know what the Lord wants? Kailangan hindi ka magmadali at kailangan man hindi ka man maging frozen and paralyzed. You need to pause. So pause. Huwag laging period. Alam nyo, napakalaking pagkakamali may period. Boyfriend mo, late sa usapan nyo, piperiyodan mo na. Hindi na tayo magkikita kahit kailan. Period. May nagawang mali ang isang anak. Hindi ka na pwede magkamali uli. Sa susunod, itatakwil na kita. May period. Sabi ng matatanda, huwag magsasalita ng tapos. Kung hindi ka sure, lalo't galit na galit ka pala, huwag ka pa rin maglagay ng period. Huwag mong pagsarahan ng sino man na last na yan, final na yan, maghiwalay na tayo. Pause. Huwag laging gumawa ng final decision. Huwag laging magsalita ng tapos, especially when tired or emotional. Maraming pinagsisihan yung ganyan. Nagsalita ng tapos, nagalit, nanumpa. Nung humupa na yung feelings, nagsisisi. Kasi pag naiba ang body chemistry mo, may iba din takbo ng utak mo. So why make a decision and why put a period on anything when you are emotionally imbalanced? Kaya sabi sa Ecclesiastes 7:18, whoever fears God will avoid all extremes. Pag may takot ka sa Diyos, ibig sabihin, wise ka, marunong ka, iiwasan mo yung mga sagad na bagay. Sagad na galit, sagad na tuwa, sagad na commitment. Laging nasa gitna-gitna ka lang para hindi ka mapasubo. At napakahalaga din to learn to pause, wag laging exclamation mark. Yung iba period, tapos na. Yung iba naman laging exclamation mark. Laging full speed, full force, energy, performance level all the time. Hindi ka pwede mag-performance level all the time. Alam niyo yung word na performance level sa mga nasa teatro, drama, sayaw, tugtog. Pag sinabi ng director, kahit practice lang, performance level, parang may audience dapat ang act mo. Yung talagang todo. Pero hindi naman pwede sa buhay na laging performance level eh. Laging may tension, ang kabaligtaran nun, relaxation. Sa gitna nun, pause. Hindi pwedeng laging tense. Katulad ng rubber band, pag hinila mo, dapat ibalik mo rin. Kung hindi, malalagot din yun o mahihirapan kang sobra to maintain yung stretched position niya. Dapat may gitna. Don't overextend yourself. Huwag kang laging extreme. Napagod ka, ang kasunod pahinga. Nalungkot ka, dapat ang isunod mo tuwa. At kung hindi ka natural na natutuwa dahil nga nalulungkot ka, umimbento ka ng tuwa. Para magkaroon ka ng pause. Hindi pwedeng tuloy-tuloy na tuwa, hindi rin pwedeng tuloy-tuloy na lungkot. Kailangan may break. Don't burn your candle at both ends. Nakaka-stress yung performance level. Nakaka-stress yung todo-todo lagi, walang pahinga. Kaya kahit nasa mga exercises, sa gym, pag nagbuhat ka ng mabigat, ang next cycle, bubuhatin mo, medyo magaan-gaan. Hindi pwedeng laging yon. At hindi pwedeng pabigat ng pabigat ng pabigat hanggang bumagsak na tuloy yon. Psalm 1:1-2. Blessed is the one whose delight is in the law of the Lord and who meditates on His law day and night. What does it mean to meditate on the law day and night? It means to drop what you are doing, to pause, and to have a moment to pray, to converse with God, to hear God's word, to hear God's voice, to relax.
At yun daw ang blessed person, yung marunong mag-pause so that he can hear God's word, that he is quiet enough to hear it, pero hindi siya tulog, hindi period. Pause. Slow down. At kahit nung araw, ang mga tao nung araw kasi hindi uso sapatos, hindi uso tsinelas, naglalakad yapak. At dahil nung araw, naglalakad ang mga tao sa mga bukid, sa mga damuhan, maraming tinik. Kaya merong naging kasabihan, ang naglalakad ng marahan, kung matinik ay mababaw. Ang kabaligtaran nun, ang naglalakad ng matulin, kung matinik ay malalim. Madali naman sigurong i-apply sa buhay yan. Sa negosyo, maingat ka sa pamumuhunan, maingat ka sa pangunguhan ng mga partner, malugi ka man, hindi masyadong malaki. Matinik, mababaw. Pero yung todo-todo, extreme, pag yan ang nalugi, bagsak talaga. Ganyan din yung pag-ibig. Pag sobra-sobra kang umiibig, pagka nabigo ka, hinahanap mo talaga si Crispin at Basilio. At kung walang breakwater, babae ka lang pero walang breakwater. Pero kung meron, nando ka sa breakwater, nagtitilintas. Kasi sobra ka nagmahal. Kaya dapat nagtitira sa sarili, may pause. Para kung matinik, hindi malalim. Ayaw ng Diyos ng extreme. Kasi the devil is in the extremes. That's where the devil operates. So pause when tired. Kaya pinadilim ang gabi para ang tao matulog. Umimbento naman ng lahat ng gadgets para manatiling gising, nasisira tuloy ang kalusugan. Kung gusto ba naman ng Diyos na maliwanag ng gabi, di mahirap bang gawin yun? So dapat talaga matulog ka. Pag pagod ka, magpahinga ka. When confused and unsure, pause. Dito, hindi po ako sure sa gagawin ko. So ano pong gagawin ko? Hindi ka pala sure, di wala kang gagawin. Manahimik ka. Pause. Kasi sa pananahimik mo, either wisdom will come upon you, especially when you seek the Lord's wisdom, or nature will take its course, and the choices, the good ones, will come to you naturally. Meanwhile, habang wala ka pang good choice, you don't have to make a choice. Pause. Meron po akong pwedeng lipatan na trabaho. May trabaho rin ako ngayon. Alin po kaya ang gagawin ko? Nalilito ako. Lito ka pa pala, di wala ka mo nang babaguhin. Stay where you are. Huwag lang period na napakatagal mong walang ginawang desisyon. Pero huwag ding exclamation mark na ngayon nag-decide ka na, todo-todo na. Dahil baka ka magkamali. Alam nyo, ang taong marunong makinig sa Diyos, willing makinig sa Diyos, manahimik ka lang sandali, madidinig mo. Yung sandali na yun, kumisan ilang araw, kumisan ilang linggo, meron inaabot pa nga ng buwan, meron taon, lalo yung namimili na magiging life partner. Kailangan Mr. Right, hindi Mr. Right now. Yung wala na po talaga ako mapagpilian, ito na lang, pakakasalan ko na kaya. Wala ka palang mapagpilian, ba't mo pipiliin yan? Dahil lang wala ka na mapagpilian, hindi ka sure, wag mong gawin. Pause. Seek the Lord kasi pangako niya, ask and it will be given you, seek and you will find, knock and the door will be open to you. Bigyan mo lang siya ng space to speak to you. Pause when the time is inauspicious. Pag wala sa panahon ang gagawin mo, pause. Halimbawa, barko, aalis ka sa pier, pero masama ang panahon. Hindi panahon yung para umalis. Pause. Kesa makikipagsapalaran ka. At kung inabot ka na ng malaking bagyo doon sa kalagitnaan na halos mamatay ka, sisig-sisig ka kung bakit ka naglayag. Hindi kasi maganda ang panahon. At merong mga ganon na desisyon. Ano man yon? Emotional decision, professional decision, even spiritual decision. When the time is inauspicious, don't make a move. Pause. Wait. Better pause in a gray area than proceed to a black hole. And remember this, let others pause as well.
Huwag niyong madaliin ang hindi pa handang magpasya. Huwag niyong lituhin yung nalilito na para magpasya siya ng bagay sa inyong interest kahit hindi bagay sa kanyang sariling interest. Let others pause. Let others rest. So kung sa palagay mo, bungangera ka, pagpahingahin mo naman ang tenga ng sino mang binubungangaan mo. Kailangan din siya mag-pause. Kailangan din siya magpahinga. Kung ikaw hingi ng hingi, lagi kang umaasa, pabigat, mag-pause naman yung hinihingan mo, tumigil ka naman, magpahinga ka rin para makapagpahinga siya. Hindi lang para sa atin yung pause na yan. It is kind, it is good to gift people with commas and pauses. To give them pauses in terms of time and space. Let's not always invade people's space or time. Kailangan makapahinga din sila. Ang taong rested, nagdadalangin, nagbubulay-bulay, malayo sa pagkakamali, malayo sa panlilinlang ng kaaway, at malapit sa kalooban ng Diyos. Kaya ang pahinga, isa sa mga pinakamahalagang turo ng Diyos, to the point that even a day of rest was commanded by God. It is a pause. But again, yung iba naman extreme, 7 days talaga a week rested. Period yun, hindi yun pause. At yung iba naman, dapat day off na, kumukuha pa ng ibang trabaho sa kagustuhang dumami yung pera. Pero yes, may kinikita ka, pero may ibinabayad ka in terms of health. Sometimes in terms also of emotional health. Pag pinagpo-pause, kailangan mag-pause. God is our designer. God is our maker. Alam niya ang ating limits. Don't perform beyond limits. Kahit mga tulay, makikita mo 10, tapos may bilog, 10 tons yun. Yun lang ang bigat na kaya niyang buhatin. Pag 20 tons yung truck na dadaan, guguho yun, malalaglag ka. You've got to let the bridge function according to design. At ang human emotion, ang human mind, ang human body, may limits. Know when to pause. Walang aksidente sa Diyos. Laging may purpose. You are hearing this now because you must. And if you don't know that you must hear it, then think that you must hear this. Because God is speaking to all of us so we can make correct pauses. Or we can give people around us that much needed time and space to pause. Ano ang mensahe sa inyo ng Diyos? Ano ang desisyong hindi dapat gawin kasi hindi ka handa? Anong bagay ang hindi dapat gawin ngayon kasi hindi ngayon ang magandang panahon? Learn how to pause. Dear God, we ask you to make this message practical in our lives. Saang area po kami nakastop na dapat actually mag-move? Saan naman hindi kami tumitigil na dapat mag-stop? Teach us to pause in between so we can think, we can reflect, and we can hear your voice. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid, ang kahulugan nito sa ating mga personal na buhay in some moments of silence, and may the Lord guide us into very practical areas of our lives. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Pause. Kung aking marinig, banayad mong tinig, paligid may dilim, sa pag-asa'y hitik. At kung sa panahon ba ng kasiyahan, walang pagkalimot, dalay pasalamat. Alay ko
ay papuri. Damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos. At kung magkaminsan di ka maramdaman, sa puso ko'y tiyak ika'y naririyan. Kahit sa dulo man itong aking buhay, ika'y aking lakas, hindi mangangamba. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos. Bawat yugto sa aking buhay, laging laan iyong gabay. Sa piling mo may tagumpay. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man,
Napakarami pong kayamanan ng ating bayan at kuminsan hindi naman karapat-dapat na magkaroon tayo ng napakaliit na pagtingin sa ating sarili. Nangyayari lang yon kung hindi natin kilala ang ating nakaraan, hindi natin kilala ang mga kayamanan ng ating bayan na nagpapaganda sa atin pong lahi. Kaya naman dapat nating kilalanin ang nakaraan, ang kasaysayan, at ang mayayamang mga pamana sa atin ng ating mga ninuno. Ang mga hiyas po ng ating lahi, ang mga kayamanan ng ating bayan ay binubuo ng maraming bagay. At isa na rito ang musika. Ang musika ay salita daw ng kaluluwa. Ang musika ay napakabisang paraan upang ipahayag ang ating damdamin, ang ating mga pangarap at ang ating mga pagpapahalaga. Sa Pilipinas po, ang musika ay paraan ng pagpapahayag ng mga espiritual na bagay. Ang mga Pilipino kapag gumagawa ng musika kadalasan ay upang sumamba. Kaya tayong mga Pilipinong Kristiyano ay dapat lamang na mag-aral ng mga tugtog ng ating bayan at gamitin naman natin ito sa pagsamba sa Panginoong Hesus. Dapat nang bawiin ang musika ng Pilipinas mula sa kung ano-anong mga paggamit na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. At ito naman ay dapat ialay sa paanan ni Jesus upang lalong makadagdag sa marami, makulay at magagandang paraan ng pagpapahayag natin ng ating pananampalataya. Ang musika ng bayan, hiyas ng lahi, hiyas ng bayan. Narito at ating pakinggan ang mambayo, mga tunog ng pagbabayo ng palay na may kasamang mga awit mula sa mga kalinga. Ang mambabayo ay isang karaniwang gawain ng mga kalinga at ito ay pagbabayo ng palay. Gayunpaman, ito isinasagawa sa sari-saring estilo at pamamaraan ayon sa idinaraos na okasyon. Halimbawa ay kasal o kaya ay may mga kinalaman na seremonya sa mga patay o mga libing. Ang mambayo ay sinasaliwan ng awit tulad ng naririnig natin. Ang sinasaliwan ng awit na pagbabayo ng palay ay ginagampanan ng 8 kababaihan at sinasagot naman ng mga kalalakihan. Paulit-paulit at mauulit na maririnig ang ritmikal na pag-awit ng mga salitang ima, isa o insa. Kasabay nito ang kanilang pagbabayo. Anong ibig sabihin ng ganitong uri ng pagbabayo? Pagbabayo ng palay na hindi lamang ang dahilan o ang gustong mangyari ay makapagbayo ng palay, ito rin ay isang bigkis panlipunan. Sa pagbabayo, makikita ang tulungan, pakiramdaman, pagsasaya. At makikita natin ang pagiging dakilang mga musikero ng mga Pilipino na maging sa pagbabayo ng palay, gumagamit sila ng musika, hindi lang upang sila ay malibang at pagaanin ang trabaho, kundi patuloy na ipahayag ang kanilang nadarama. Sa mga Katagalugan at sa mga nasa kapatagan ng Luzon, uso rin ang bayuhan, lalo ang pipigan. At kadalasan, yung halo na ipinangbabayo ng pinipig, inuukit pa ang loob nun at nilalagyan ng parang bolang kahoy sa loob na habang nagbabayo, kakalog-kalog naman ang bolang ito at gumagawa na naman ng isang ritmo. Yan po ang mambayo, ang pagbabayo ng palay na may saliw ng mga awitan ng mga kalinga. Ano po ang maaari nating matutunan sa kayamanang ito ng ating lahi? Na ang bawat gawain natin ay maaaring saliwan ng musika. Lalong-lalo naman ang pagsamba natin sa Panginoon, ang ating mga paglilingkod, na sa paglalagay natin at paglalapat ng musika, hindi lang gumagaan ang ating trabaho, kundi na ipapahayag din natin ang ating damdamin. Musika ng bayan, kayamanan ng ating lahi, hiyas na dapat makilala at ingatan.
gawa niyo sa aming buhay, tuwina'y naaalala, kayo'y laging tapat na tunay, puno ng pagpapala. Salamat sala'y pinatawad, nilinis niyo, Diyos. Pakinggan niyo't aming ilalahad, awit sa inyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. Bawat hakbang ay mayroong awit, bawat pintig ng puso, mga himig na makalangit sa damdamin bugso. Lumipas man ang aking buhay, awit di matapos, sa langit man ay iaalay. Pakinggan niyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. Lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus.
pag-ibig, kabutihan at kapayapaan man. Nang matutunan kong pigilin ang sarili kong minsan, puso ay bigyan ng kahinahunan. Ang katapatan ko nawa sa'yo'y hindi mahihimlay. Mapagtigis na puso, kabaitan ng taglay. Bunga ng Espiritu, mayroon ka ba sa buhay mo? Ang kinakailangan na ipakita ng Kristiyanong tunay. Bunga ng Espiritu, kung wala sa buhay mo, kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Bunga ng Espiritu, mayroon ka ba sa buhay mo? Ang kinakailangan na ipakita ng Kristiyanong tunay. Bunga ng Espiritu, kung wala sa buhay mo, kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Sa inyo po, Panginoon, lapat itong aking loob na sumilong at pasakop, makisuno at sumukob. Sa tuwing kayo'y lalapitan ay lagi nang gumagabay, taus-pusong lumilingap sa bawat pusong sugatan. Kabutihan niyong matapat, bukas palad kong magbigay, kahit ang tulad kong abay, walang patagong anuman. Itinambati mo sa pagsikat ng araw, maging sa karilagan ng takip siling. At sa kandili nyo ako'y hindi maliligaw. Datnan man ang unos sa lalim ng dilim. Kung sisikapin kong bilangin ang mga bituin, isa-isahin ko man bato sa buhangin, walang makahihigit sa lawak ng iyong pagtingin, sa kalinga niyo pagmamahal sa akin. Alleluia, 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 Alleluia.
aming nais ko'y purihin ka sa magdamag. Makasama ka maging sa aking hatid. Ako'y nagagalak sa kaligtasan niyo't habag. Pagkat paglapit ko, ngiti ang iyong bati. Hallelujah, 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 ngiti ang iyong bahagi sa bawat sandali. Kayo'y hindi nagsasawa. Ako'y dinilisan, di niyo hinayaan. Kayo ang laging kasama. Ngiti ang iyong bati sa bawat sandali. Kayo'y hindi nagsasawa. Ako'y dinilisan, di niyo hinayaan. Kayo ang laging kasama. Hallelujah, 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 Wala na sino, katapat
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!